what's up mga tol? Pauwi na ako, galing ako sa trabaho. Kasi gusto ko lang i-share sa inyo na pudpud na yung preno ko sa unahan. So bakal sa bakal siya. Hindi na siya nabantayan para may maintenance kagad. Dahil naging busy nga tayo itong mga nakaraan. Kahapon ko lang nasilip yung preno ko. Wala na pala yung mismong pad niya, bakal na lang yung natira. So mamaya pag uwi ko sa bahay, papalitan natin siya. Nakabili na ako ng brake pads, aftermarket lang siya. Wala naman tayong extra budget dahil biglaan nga na magpapalit tayo ngayon, kaya hindi original o genuine yung nabili ko. Pero okay naman siya. Mamaya pakita ko sa inyo. Siguro mabilis na video lang para lang ma-aware din kayo sa mga preno ninyo. Kung kayo man busy rin sa trabaho at mapanood mo tong vlog ko, for awareness na rin, para ma-prevent nyo na mangyari din sa inyo yung ganito kagaya ng nangyari sa akin. Bale, magpapalit ako mamaya. Pakita ko lang sa inyo kung paano magpalit ng brake pad sa preno natin sa unahan. Ang unit natin ay Honda Beat FI. So sa mga naka Honda Beat FI dyan na walang idea kung paano, papakita ko sa inyo kung paano ang ginagawa ko pagka magpapalit ng brake pad. Madali lang naman sa lahat na Honda Beat, ano pang version yan, Carfor FI, halos pare-parehas lang naman yan. Saka iba-iba lang siguro sa sukat ng brake pad, pero yung sistema ng pagbaklas o pagkabit pare-parehas lang naman. Siguro sa ibang displacement ng motor, lalo mga higher CC 150, kaya mga ganyan, PCX, NMAX, Aero, siguro parehas lang din. So kung kayo Aero o NMAX, for comparison na lang din siguro yung video na sa, para lang meron kayong idea palit kung sakali man na gusto nyo mag-DIY. Bali ang gagawin natin ngayon is linis at saka palit ng brake pad. So yun mga tol, sana kung mapapanood mo itong video na to, like na lang, pakishare din, follow mo naman yung page ko para mga susunod na video i-update ka rin. Yun, what's up mga tol? So nakauwi na tayo sa bahay. Bali, sabi ko nga magpapalit ako ng brake pads dahil eto, kung kita sana sa camera, kung nakikita nyo lang, ayan, pudpud na yan. Ito yung brake pad natin, yung kulay green, ayan, pudpud na yan. So kailangan na nating palitan yan. At sa pagpapalit natin, gamit tayo nito. Itong tool na to ay Allen na flower yata ang tawag nila dito. Ayan, gagamitin natin to sa pagtanggal nito. Ito, yan, tsaka ito, yan sa ilalim, dalawa yan. Tapos gamit tayo nito T-wrench, yan, T-wrench na 8mm para naman maluwagan natin to bolt na to. Yan. Gagamit din tayo nito socket wrench. Wala kasi ang T-wrench ko, so gagamit tayo nito na size nito ay 10mm para naman dito. Yan, para matanggal natin to, para mas maka-access tayo ng maayos, mas magagalaw natin ng maayos yung caliper kasi lilinisin natin yung caliper.
luluwagan na natin tong 8mm na bolt na to, pero hindi natin sasagarin ng tanggal kasi doon nakakapit yung mga brake pads. Luluwagan lang natin pa kasi mamaya mahirap na tong luwagan kapag natanggal na natin yung caliper. So dito pa lang luluwagan na natin siya. Tanggalin na rin natin to para mas madali natin ma-access o magalaw-galaw yung caliper natin. So yun mga tol, natanggal na natin siya. Yan, makikita nyo sobrang pudpud na yung brake pad natin. Ngayon tatanggalin natin to para makuha natin yung mga brake pads natin. Gamit lang tayo nito, naluwagan naman na natin kaya madali na. Pero yung mga tol, kasama to sa lilinisin natin mamaya. Sobrang pudpud na siya. Makikita nyo halos bakal sa bakal na lang. Kabilaan siya mga tol, pudpud na. So buti na lang kahit papano, kahit na hindi genuine parts nakabili tayo. Ito yung ipapalit natin. Ayan, makikita nyo yung brand name nya. Mura ko lang ito nabili, pang Honda Beat FI. Ayan, Honda Beat FI. Nabili ko siya 150 pesos lang. Since wala nga kasi tayong ganong kalaking extra budget meal lang yung nabili natin. Try natin gamitin. Ito yung ating caliper. Ayan. Natatanggal tong bracket na to. Ito. Sa pagtanggal nitong bracket na to, hinuhugot lang naman yan. Ayan. May rubber boots yan, dalawa. Ayan. Hinuhugot lang naman to. Push nyo lang to palabas. Mga tol, yan, ganyan itsura niya. So nakikita niya, napakadumi na. Kasama to sa lilinisin natin mamaya. Itong bracket na to, ito yung nagsusupport sa caliper natin, pero dapat may play siya. Pero yung play niya hindi ganun kalaki, yung sakto lang para hindi magdikit yung mga pad natin or hindi ma-misalign. So nakikita niya, natuyo na yung mga grasa niya. So papalitan natin ito mamaya, lilinisin natin, tapos papalitan natin ng lubricating agent. Tabi lang muna natin ito. Yan, ito yung caliper natin. Yan, meron niyang retainer sa loob. Retainer or yung iba ang tawag nila ay spring pad. Yung iba spring pad ang tawag. Yan, pero karamihan retainer ang tawag nila dito. Yan, marumi na rin. Kalakalawang na rin ng konti. So lilinisin natin ito. Ito yung rubber boots. Natatanggal to. Pwede nyo hugutin to. Seal lang to ng grasa para lang hindi kumalat yung grasa. Pero itong kabila, ang hirap kasi tanggalin ito dahil kabilaan yan. Ito, nakadugtong yan dito sa kabila. So hindi ko na siguro ito tatanggalin. Lilinisin ko na lang yung loob, susungkit-sungkitin ko na lang. Lilinisin ko lang itong mga tol. Tapos mamaya pakita ko rin sa inyo kung paano natin na-assemble. Sa paglilinis tol, gagamit ako ng degreaser na may halong liquid soap para siguro sana mas madaling matanggal yung mga dumi saka yung ibang mga naninikit at namumukong grasa na kumalat na dun sa caliper natin. Subukan natin kung effective siya. Gamit lang tayo nito, lumang toothbrush para malinis natin yung mga sulok-sulok. Unahin ko linisin ko nito. So yung mga tol, nalinis na natin yung caliper natin. Ayan. Pati yung piston ng caliper natin, nalinis na rin natin yan. Ayan, naliha-liha lang natin yung mga konting kalakalawang dito. So sa paglinis naman yan, pigain nyo lang yung preno nyo sa unahan para lumabas tong piston na to. Pag lumabas na yung piston, check nyo lang yung palibot ng labi nya kung may mga kalakalawang, tapos liha-lihain na lang. After nun, para naman maitulak natin yan, ang ginagawa ko dyan, ginagamitan ko nito, tapos nilalagay ko dito. Ayan, tapos nandito na yung puwersa yan. Ayan, hawakan ko lang dito, tapos tutulak ko siya papasok sa loob. Makikita nyo pumasok na siya sa loob.
So ngayon, assemble naman tayo. Bali, itong mga butas na to na pinaglalagyan ng bracket natin, lalagyan natin ng grasa to kasi kailangan to may lubricating agent. Dahil may play yan, pagka kinabit na natin yan, kailangan talaga may play yan. So para hindi kalawangin yung ating bracket, itong mga dowel niya, so lalagyan natin ng grasa to. Itong rubber boots na to, kakabit natin siya ulit dito. Ayan, ganyan lang naman magiging itsura niyan. Lalagyan natin ng grasa. Pati ito lalagyan natin ng konting grasa. Yung mga dowel lang. Yan, punas-punasan nyo lang yung mga excess na ipahid nyo sa labas. Hindi naman kayo siguro malilito pag binalik nyo to kasi ganyan lang naman magiging itsura nyan. Dahil dito yan nakakabit sa mismong front shock natin. Yan dito. So, kung paano nyo tinanggal, ganyan nyo lang din ikakabit. Yan, tulak nyo lang pababa. Yan, sabi ko nga may konting play yan. Kailangan talaga nagpi-play yan. So, purpose nun, yung grasa natin is para hindi siya kalawangin ng husto. Para lang meron siyang lubricating agent. Tapos nun, yung retainer natin. Itong retainer natin, may mga konting kalakalawang din to kanina. So, nalihan na natin siya. Gumamit lang ako nito. Ayan, maliit na liha. Tapos, kinuskus lang natin yung mga konting kalakalawang para hindi na lumala. A-applyan lang din natin ng konting grasa tong retainer. Konti lang. Babasa-basahin lang natin ng konting grasa para hindi na lumala yung kalakalawang niya. Kung paano nyo lang din siya tinanggal kanina, ganun lang din natin siya ikakabit. Meron naman yung guide na lalagyan dito sa loob. Ayan, ganito siya, ganito paglagay niyan. Ayan, meron niyang pin dyan sa baba. Ayan, kung paano siya ikakabit doon. Ayan, pataob yun doon. So lalagay natin. Ito naman tayo sa bolt na to na nag-hold dun sa brake pad. Ayan, lalagyan din natin to ng konting grasa. Babasahin lang natin. Tapos ilalagay na natin itong bago natin brake pads. So, subukan natin kung maganda performance nito, kung tatagal ba. Ayun, kung okay naman siya, budget meal lang naman, baka sa mga susunod ganito na lang din mabili natin. Pero kung may pera rin lang kayo, mas maganda genuine parts. Sa paglalagay ng brake pads, ang orientation niyan, dalawang klase kasi yan. Yan, kaliwat kanan. Yan, kung nakikita nyo yan, yung isa may kanal siya dito. Yan, ito yung nandun sa inner part. Tapos itong isa, yun nandito sa outer part. So ganito, papakita ko sa inyo kung paano ilagay. Yan, ito yung caliper. Yan, patong nyo yan dito. Yan. Tapos itong isa dito yan sa inner part. Kasi pag sinalpak natin yun, ito na yung nasa inner part. Itong isang piraso na to. So lagay din natin to dito. Yan. Pasok natin itong bolt na to. Lagay natin itong brake pad. Tapos ibaw natin ng konti yung bolt. Yan, para hindi na kumalas yung brake pad natin. Yan, sasalpak na natin siya dun sa gulong natin sa unahan. Check nyo lang yung clearance ng brake pad nyo, kung sapat na ba yun para pumasok yung rotor disc nyo dun sa pagitan ng brake pad. So yung mga tol, hipitan nyo lang ng husto yung dalawang bolt na yan, kasi yun yung nag-hold dun sa caliper natin. Habang umaandar tayo, baka lumuwag, magkaroon pa tayo ng problema sa kalsada. So hipitan nyo, mas maganda na yung sigurado.
After nun, pwede nyo na rin higpitan yung bolt na nag-hold dun sa brake pad natin para hindi na siya kumalas. Ulit 8mm ang size niyan. So higpitan nyo lang, yung tamang higpit lang. Pagka hindi nyo na maikot or mahigpit na siya, yung saktong higpit niya, okay na yun. Huwag nyo nang pilitin pa kasi baka masira naman yung mga thread. So yan, kabit nyo na rin to. Yan. Yun, okay na. So ganun lang kadali maglinis at saka magpalit ng brake pads. So sa mga gusto mag DIY dyan, and gayahin nyo lang, or kung sakali man nood din kayo ng ibang mga video para may iba pa kayong matutunan. So yun lang para sa ngayon mga tol. Salamat sa panonood. Ride safe sa ating lahat.